Kanina pa dapat nandito ang mga bata. Ano kaya ang nangyari? Huwag ka masyadong mag-alala. Baka hindi lang makapagpatakbo na mabilis ang driver ng service nila. Dahil malakas ang buhos ng ulan. Ay, isa pa nga po sa inaalala ko yung malakas na ulan. Tsak na basang-basa ang magkapatid. Mahina pa naman ang resistensya ni Gabi. Kukuha lang ako ng tuwalya kung sakaling dumating sila na basang-basa. Dito ko na lang din sila tatanawin sa labas. Halos kalahating oras din ang pinaghintay namin ng tiyahin ko sa magkapatid. Patakbo pa silang pumasok sa may gate. Hindi ko na rin maiwasang mag-alala nang makitang basang-basa sila ng ulan. Sinalubong naman sila ni Tia Dana at sakay binigay ang tuwalya. Kinuha ko naman ang mga bag at iba nilang gamit. Nagpahanda naman ako ng mainit na maiinom habang hinihintay silang makapagbihis. Nalaman namin kaya natagalan ng service nila dahil kinailangan pang umikot ng ruta ang driver. Dahil baha ang daan pa uwi sa amin. Ang tagal-tagal nang inirereklamo ang daan na yon. Dahil konting ulan lang baha agad. Mababa daw kasi ang parteng yon at malapit pa sa ilog. Pero dapat ginagawa ng paraan. Aba, hihintayin pa ba nilang lumubog ang lugar na to? Perwisyo sa ating mga residente. Lalo na sa mga batang pumapasok sa eskwelahan. Huwag na nga po natin pag-usapan, Chang. Sasakit lang ang ulo natin sa problemang ilang taon na nating tinitiis. Sa bagay nga, kaya lang naman ganito ang reaksyon ko dahil nag-aalala ako sa magkapatid. Mabuti pa po maaga na ako magluluto ng hapunan natin. Kung hanggang mamaya malakas pa rin ang ulan, malamang nito mawala na naman ng kuryente. O isa pa yan, konting ulan kahit wala namang hangin, pinapatay ang kuryente. Kaya nga po, dapat hindi tayo nagpapawala ng kandila dito sa bahay. Ilang sandali lang lumabas na rin ang magkapatid. Iniinom na rin nila ang tinimpla ni Tia Dana na tsokolate. Anak ang magkapatid ng kanilang ama sa una nitong asawa. Nasa elementary na pareho nang magkakilala kami ng kanilang ama. At tuluyan na magsama. Mula nun ako nang tinuring nilang ina. Kasalukuyang namang nasa Cebu ang asawa kong si Nelson at dumadalo sa isang seminar doon. Sabi ng mga bata hindi daw sila pinalabas ng kanilang teacher. Tama lang naman po. Kaysa gumala sila na umuulan sa labas. Nabanggit nga ulit kanina ni Maya yung sa babaeng lagi silang kinakausap. Hindi kaya may anak yon na doon din nag-aaral kaya nandun siya lagi? Ewan lang din natin. Baka nga may ibang pinupuntahan. Kaya lang siguro nakikipag-usap sa mga bata dahil likas na sa kanila ang pagiging palakaibigan. Sasabihan ko na lang sila na iwasan ng babaeng yon. Mahirap na po kasi, Chang. Hindi naman natin kilala ang taong yun. Mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Sa bagay, tama ka rin. Siguro minsan puntahan ko yung magkapatid sa eskwelahan nila. Baka matsyempuhan kong nandoon yung babaeng sinasabi nila. Huwag mo nang pag-aksayahan ng ganong bagay. Basta sabihan mo na lang ang mga bata na iwasan ng babaeng yon. Sa bagay, matatalinong magkapatid. Tsaka, pinapangaralan naman namin sila ng tatay nila. Alam nila na may limitasyon lang sa pakikipag-usap sa ibang tao. Napaisip naman ako sa sinabi ng magkapatid. Dati na kasing naikwento ni Mayan tungkol sa babaeng nakikipag-usap sa kanila. Mukha naman daw mabait ito. Kaya sumasagot naman daw siya. Kaya lang daw maraming tinatanong ang babae tungkol sa pamilya nila. At parang lagi silang inaabangan ng magkapatid na lumabas. Kumukulo na yung sinaing mo. Ay, nawala sa isip ko. Ano bang iniisip mo dyan? Ako na lang ang bahala rito. Wala po. Hindi ko lang ho kasi maiwasang mag-alala sa mga bata. Dahil na naman ba sa babaeng lagi nilang binabanggit? Hindi lang po yun.
Siyempre po, sa kinabukasan nila. Huwag mong masyadong dibdibin ng mga bagay na yan. Tsaka, masama ang lagi nag-iisip. Parang kailan lang po kasi mga bata pa sila. Ngayon kaunting panahon na lang, magiging dalaga at binata na sila. Sana lang, abutan ko pa yung panahon na mag-aasawa na sila. Oo naman, aabutan mo pa ang panahon na yun. Basta iwasan mo lang ang mag-isip lagi. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Tia Dana. Sumagi din ulit sa akin ng babaeng yun. Pilit ko na lang yun iwinaksi sa isip ko. Mabuti na lang nakatapos na kaming kumain ng hapunan nang mawalan ng kuryente. Maaga ko na rin pinatulog ang magkapatid. Nang gabing yun, hindi ako dalawin ng antok dahil sa malakas na ulan na may kasamang hangin. Iniisip ko rin ang babaeng tinutukoy ni Maya. Lumalalim kasi ang kuryosidad kong makilala ang babaeng yun. Kinabukasan wala pa rin kuryente. Nakapagluto na nun si Tia Dana at naabutan ko na nag-aalmusal ang magkapatid. Ipinagtimpla kita ng kape mo. Mukhang hindi ka nakatulog kagabi Bihira ka naman kasi matanghali ng gising Hindi nga po, babawi na lang po ako mamaya ng tulog. Nakainom ka ba ng gamot mo kagabi? Opo, hindi ko naman po nakakalimutan. Sinamahan ko pa ang magkapatid sa may gate habang naghihintay ng service nila. Ilang sandali lang dumating na rin ito. Hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko hanggang hindi nakakaalis ang service. Medyo may kalayuan din kasi ang pinapasukan ng dalawa. Kaya naman nagkasundo kami mag-asawa na ipa-service na lang sila. Ayoko din kasing hayaan na magbiyahe ang mga to dahil na rin sa panahon. Nang umuwi naman sila ng hapon, wala na rin namang binanggit ang magkapatid tungkol sa babaeng parating kumakausap sa kanila. Kaya naman napanatag na ang loob ko. Saktong 5 araw naman ang dumating na si Nelson. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa pagdating ng ama at sa mga pasalubong nito. Kumusta kayo dito ng mga bata habang wala ako? Ayos lang kami. 2 araw nga lang walang kuryente. Nagtiyaga lang kami sa mga kandila. Ganun ba kalakas ang ulan dito para mawalan ng kuryente? Oo, tapos nung gabi malakas na rin ang hangin. Oo nga pala, kamusta naman ang seminar? Ayos naman. Iniisip ko nga na sana sa susunod kasama ko na kayo ng mga bata. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam na nasa isang lugar tayo na magkakasama. Pwede naman. Planuhin natin ang pagbabakasyon kapag wala ng pasok ang mga bata. Oo nga, samantalahin natin habang bata pa yung mga anak natin. Kapag nagsipaglaki na ang mga yan, hindi na natin yan mahagilap. Mas gusto na nilang kasama yung mga kaibigan nila kaysa sa atin. Matagal pa naman yun. Hindi pa nga sila tapos ng high school Sa bagay nga. O paano, magpapahinga muna ako sa kwarto natin. Napagod ako sa biyahe. O sige, iwan mo na lang dyan ang maleta mo. Ako nang bahala mag-alis ng marurumi mong damit. Nang tumalikod si Nelson tsaka ako naman tiningnan ang loob ng maleta niya. Lahat ng pinadala kong damit ay naisuot niya. Kinuha na rin ni Tia Dana sa akin ng mga labahan. Hindi kasi ako maaaring maglaba o mapagod. Bata pa lang ako, mahina na ang puso ko. Isa sa mga pinagbabawal sa akin ng doktor ay sobrang saya, lungkot at mapagod ng husto. Nang sumunod na araw wala naman ako napapansing kakaiba sa kinikilos ni Nelson. Si Tia Dana ang nagsabi sa akin sa napapansin niya sa asawa ko. Baka po pagod lang sa trabaho niya. Lagi naman yung pagod sa trabaho pero kasi ngayon, napapansin ko na tila laging malalim ang iniisip niya. Kakausapin ko na lang po siya. Baka nga may problema siya hindi niya lang sinasabi sa akin. Kumuha lang ako ng tiyempo para makausap ko ng sarili ng si Nelson. Nakita ko siyang nasa labas ng bahay habang naninigarilyo. Nang makita niya akong parating, agad niyang itinapon ang nasa may kalahati pang stick ng sigarilyo niya. Ayoko kasing nag-aamoy usok ng sigarilyo ang loob ng bahay. Maliban pa sa masama yun sa kalusugan ko. Kaya naman sa labas ng bahay lang siya naninigarilyo.
Ngumiti siya sa akin. At nang tumabi ako sa kanya, otomatikong umakbay siya sa akin. May problema ba? Wala naman. Bakit mo na itanong? Napansin kasi ni Tia Dana na parang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Si Tia Dana talaga oh. Kung ano-ano napapansin. Natural na sa akin na mag-isip dahil sa trabaho ko. Hay, yun nga rin ang sabi ko sa kanya eh. Pero ang sabi niya, iba daw ang napapansin niya sa'yo. Ang totoo niyan, meron talaga. Pero inaayos ko naman eh. Kaya huwag ka na mag-alala. Malit na problema lang naman to. Sigurado ka ba? Baka naman ayaw mo lang na pati ako mag-isip. Hindi tayo kasal. Gusto kong ipaalam sa'yo na handa kitang damayan sa lahat ng oras at problema mo bilang asawa. Alam ko naman yun. Pero ayoko lang kasi na mag-isip ka pa. Ayoko na makasama sa kondisyon mo yung pag-iisip ng problema. Hay, dahil sa sakit ko na ito, ang dami kong hindi nagagawa. Natatakot tuloy ako na baka magsawa ka na sa pag-intindi sa akin at iwan mo ko. Ano ka ba? Alisin mo sa isip mo ang mga bagay na yan. Hinding-hindi yan mangyayari. Walang kahit na sino o dahilan na makakapaghiwalay sa atin. Tandaan mo sana yan. Pasensya ka na kung nagdrama na naman ako ha. Naiintindihan naman kita eh. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Lumalamig na dito eh. Wala akong kamalay-malay ng mga sandaling yun. Ang problemang iniisip ni Nelson ay siyang magiging bangungot namin sa mga susunod na araw. Mula nang magkausap kami ng asawa ko ng gabing yun, inobserbahan ko na ang mga kilos niya. Pakiramdam ko kasi may itinatago siya sa akin. Madalas ko pa rin siyang makitang nasa labas na malalim ang iniisip habang naninigarilyo. Dahil wala naman ako matatawag na kaibigan, madalas kay Tia Dana ko sinasabi ang laman ng puso at isipan ko. Pakiramdam ko po merong hindi sinasabi sa akin si Nelson. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Nag-uusap na po kami. Sabi nga niya may problema daw nga. Pero kaya naman daw niyang solusyonan yun. Ganun naman pala eh. Ano pang pinag-aalala mo? May palagay po ako na hindi ganoon kasimple ang sinasabi niyang problema. Na meron siyang hindi sinasabi sa akin. Baka naman ayaw lang niya na pati ikaw mag-alala. Alam naman niyang may sakit ka eh. Bakit kasi ako pa ang binigyan ng ganitong sakit? Hadlang tuloy para hindi ako maging mabuting asawa kay Nelson. Ang dami kong hindi magawa. Katulad na lang na hindi ko siya mabigyan ng anak. Di ba ayos lang naman sa kanya kahit wala kayong anak? Tsaka nandyan naman ang magkapatid na mahal mo. At ganun din sila sa'yo. Parang tunay na ina na ang turing nila sa'yo. Oo nga po. Pero iba rin po kasi kapag may sarili din akong anak. Yung galing sa sinapupunan ko. Yung kukumpleto sa akin bilang babae. Naiintindihan kita iha sa bagay na yan. Pero kung lagi mong iisipin yan ikaw din ang mahihirapan. Ay, tama po kayo. Nakalimutan ko na rin na marami pala akong dapat ipagpasalamat. Sa mga nagdaang taon, naging napakabuti ng Panginoon sa akin. Hindi ko na dapat isipin pa mga kakulangan ko. Inalis ko na lang sa isip ko ang mga alalahanin ko. Nag-focus na lang ako sa pag-aasikaso sa mag-ama. Bagamat malimit ko pa rin makitang malalim ang iniisip ni Nelson. Minsan pa nga nagigising akong wala siya sa tabi ko. O di kaya babangon ng hating gabi dahil hindi makatulog. Isang beses hindi na ako nakatiis. Habang wala ang mga bata, kinausap ko na siya. Sa tingin ko, kailangan mo na ng tulong. Kahit mapagsasabihan man lang. Adelina, hindi ba sabi ko naman sa'yo, kaya ko na to. Tsaka, wala ka namang maitutulong eh. Ang ibig kong sabihin, kaya ko naman lutasin to eh. Huwag mo naman sanang iparamdam sa akin ang pagiging inutil ko at walang silbi sa'yo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin eh.
Alam mo ba mula nung dumating ka sa buhay naming mag-aama, binigyan mo ng bagong kulay ang pamilya namin. Mahal na mahal ka ng mga anak ko dahil sa pagmamahal at pag-aasikaso mo sa kanila. Kaya hindi totoo ang sinasabi mo na wala kang silbi sa amin. Pasensya na kung ganito ako ngayon magsalita. Gusto ko lang naman kasi nasabihan mo rin ako sa mga bumabagabag sa'yo eh. Maayos na rin naman ang sinasabi kong problema sa'yo eh. Huwag ka na mag-alala. Pangako ko na lang na kapag may panibago ulit akong problema, kahit na gaano kaliit pa yon, sasabihin ko na sa'yo. Nagkaayos din naman kami ng araw na yun ni Nelson. Iwinaksi ko na rin ang mga alalahanin ko para maiwasan na namin ang pagtatalo. Hindi ko na rin nakitaan si Nelson na tila merong bumabagabag sa kanya. Malimit kahit sa bahay abala ito sa kanyang trabaho. Isang hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman sa bakuran namin, isang babae ang dumating. Tansya ko mas matanda lang to sa akin ng konti. Iniisip kong baka nagbebenta ng mga iba't ibang produkto. Pero maliit na bag lang ang dala niya. Lumapit ako sa may gate na hindi yun binubuksan. May kailangan po kayo? Nandyan ba si Nelson? Wala siya. Mamayang gabi pa ang uwi niya. Teka lang, kaano-ano ka ba ng asawa ko? Asawa ka niya? Kailan pa? Legal ba kayo nagsasama? Sino ka bang talaga? Kaano-ano ka ni Nelson? Pakisabi na lang sa kanya na galing ako rito. Si Judith kamo. Huwag niya din akong pagtaguan. Teka, huwag ka muna umalis. May tatanong pa ako. Napalabas pa ako ng gate para habulin sana ang babae. Pero mabilis na yung nakasakay ng tricycle na dumaan sa harapan nito. Lumingon pa siya sa akin. Bigla namang nanikip ang dibdib ko. Hindi kasi ako makapaniwalang niloloko ko ni Nelson. Ang kapal pa ng mukha ng babae para pumunta sa bahay namin. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin ang bumabagabag sa kanya. Nalabasan naman ako ni Tia Dana na sapo ang dibdib habang papasok ng bakuran. Adelina! Ano nangyari sa'yo? Sumisikip po ang dibdib ko. Ang mabuti pa, dadalhin na kita sa doktor. Huwag na po. Kunin na lang po ninyo ang gamot ko sa kwarto namin. O sige, maupo ka muna dito. Sandali lang ako. Sumandal naman ako sa may upuan habang hinahagod-hagod ang dibdib ko. Hindi ko na rin napigilan na mapaiyak. Agad namang bumalik si Tia Dana dala ang gamot at isang baso ng tubig. Bumakas naman lalo ang pag-aalala sa mukha ng tiyahin ko nang makita niya akong umiiyak. O ito, inumin mo na ang gamot mo. Dapat siguro dalhin na kita sa doktor. Ayoko po. Magiging maayos na rin naman po ang pakiramdam ko ngayong nakainom na ako ng gamot. Bakit ka ba umiiyak? Lalo mo lang akong pinag-aalala. Baka may masakit sa'yo, ayaw mo lang sabihin sa akin. Wala naman akong nararamdamang iba po. Nanikip lang po bigla ang dibdib ko. Bakit ka nga umiiyak? May nangyari ba habang nasa labas ka? Kasi po, Chang, nalaman ko na may ibang babae si Nelson. Ha? Totoo ba yan? Saan mo naman nahagip ang balitang yan? Kani-kanina lang nagdidilig ka lang ng mga halaman mo sa labas. Kasi po, Chang, nalaman ko na may ibang babae si Nelson. Ano? Yung babae mismo nagpunta rito? Ang kapal naman niya para pumunta rito. Pati yung asawa mo. Ano pong gagawin ko? O siya, tumahan ka na sa pag-iyak. Alam mo makakasama yan sa'yo. Hindi ko po mapigilan Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin. Alam ko naman yon at naiintindihan kita. Pero kailangan mong kumalma muna. Kausapin mo rin ang asawa mo. Baka mamaya kasi nagsisinungaling lang ang babaeng yun. Nararamdaman ko pong nagsasabi ng totoo ang babaeng yon.
Hingan mo ng paliwanag si Nelson mamaya pagdating. Hindi ko po siya kayang kausapin. Paano kung totoong may babae siya? Hindi ko po kakayanin. Alangan namang mananahimik ka na lang pagkatapos mong matuklasan ang kataksilan ng asawa mo. Hindi ko po alam. Pag-iisipan ko po muna. Ay, o sige. Ikaw ang bahala sa bagay na yan. Pero sana wag mo nang patagalin ang pagkumpronta sa asawa mo. Ikaw din naman kasi ang mahihirapan. Nang dumating si Nelson, naging kaswal naman ang pakikiharap ko sa kanya. Sa kabila na gustong-gusto ko na siyang sumbatan. Makahulugan naman ang tingin sa akin ni Tia Dana sa tuwing magkakasalubong ang mga mata namin. Natakot na rin tuloy ako na lumabas ng bahay. Baka kasi bigla na namang sumulpot ang babae ng asawa ko. Tuwing naaalala ko ang paghaharap namin, hindi ko maiwasang panginigan dahil sa magkahalong emosyon na nararamdaman ko. Iha, anong sinisilip po sa labas ng bintana? Ha? Inaabangan ko lang yung naglalako ng mga gamit. Meron kasi akong gustong bilihin. Kung gusto mo aabangan ko sa labas. Huwag na po. Maririnig ko naman po ang sigaw nun. O sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala. Kumusta kaya ang pag-aaral ng magkapatid? Ilang araw ko na silang hindi nakukumusta. Namimiss ka na nga nung dalawa. Kinukumusta ka nga nila. Nabanggit ko kasi na hindi maganda ang pakiramdam mo. Maayos na ang pakiramdam ko. Sinumpong lang naman ako ng paninikip ng dibdib eh. Teka lang, may babae sa labas ng gate ah. Nung isang araw galing din siya dito. May sinabi nga si Maya tungkol sa babaeng yan. Siya na naman. Kilala ba nila ang babaeng yan? Yan daw ang babaeng nakakausap nila sa eskwelahan. Siya ang babaeng yun? Nagtataka nga sila kung paano niya natunto ng bahay natin eh. Ako na ang haharap sa kanya. Dito lang po kayo. Huwag niyo nga hayaan na lumabas sa mga bata. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng pinto. Diretso lang ang tingin ko sa babae na nakangisi na agad pagkakita sa akin. Gaya ng una naming paghaharap, hindi ko binuksan ang gate. Kinuyom ko pa ang kamao ko para mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Sinabi mo ba kay Nelson na galing ako dito? Hindi. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi sa kanya? Ayaw niya akong harapin eh. Kaya nga ako nagpunta rito. Pues, hindi ko na problema kung ayaw niyang makipagkita sa'yo. Malaki talaga magiging problema niyong mag-asawa oras na hindi niya ako harapin. Ano ba talaga ang kailangan mo, ha? Bakit nanggugulo ka sa pamilya namin? Si Nelson ang gusto kong makausap. Wala nga siya dito. Hindi ka ba makaintindi? Pues, gumawa ka ng paraan para makapag-usap kami. Hindi rin talaga makapal ang mukha mo, ano? Ako pa talaga ang gagawa ng paraan para makausap ng kabit ang asawa ko. Kabit ba ka mo? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka pagsisihan mo ang mga lumalabas sa bibig mo. Baka ikaw ang magsisi. Ano nangyayari dito? Sino kang babae ka? Siya po ang babae ni Nelson. At yung babaeng laging nakikipag-usap kay Maya sa eskwelahan. Ay, ikaw pala yun. Hoy, babae! Kung ako sa'yo, umalis ka na. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Bawal dito ang mga kabet. Hindi ako kabet, tanda. Kaya wag mo akong matawag-tawag na kabet. Eh anong gusto mo itawag ko sa'yo, ha? Haliparot? Makate? O higad? Ang tanda-tanda mo na bastos pa rin yung bibig mo. Sino ang bastos, ha? Ikaw tong gustong malira ng masayang pamilya eh. Tama na po, Chang. Ikaw namang babae ka, umalis ka na. Huwag kang manggulo dito. Hindi pa ako tapos sa inyo. Babalik ako at saka ako ipapakain ng lahat ng mga sinabi nyo. Iniwanan pa kami ng masamang tingin ni Judith bago tumalikod. Inalalayan naman ako ng tiyahin ko. Dahil kinakapos na naman ako ng paghinga.
Ang mga bata po. Hindi kaya narinig nila ang mga sagutan namin dito sa labas? Hindi yon. Sinabihan ko kasing sa kwarto muna sila at wag lalabas bago kita sinundan. Sa tingin ko, nakikipaghiwalay na sa kanya si Nelson. Kaya dito niya hinahanap. Hindi porke nakikipaghiwalay na siya sa babaeng yun eh. Patatawarin mo na ang asawa mo. Hindi ko po maiwasan na sisihin din ang sarili ko. Meron din kasi akong pagkukulang kaya siguro natukso siya sa ibang babae. Hindi katwiran yan. Aba, bago pa man kayo magsama alam niyang may sakit ka na sa puso. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Ginusto rin talaga ng asawa mo ang magloko. Nang gabing yun, hindi agad umuwi si Nelson. Bigla tuloy akong kinutuban na baka nakipagkita siya sa babaeng yun. Habang naghihintay sa aming silid, hindi ko maiwasang mapaiyak na lang. Nakatulugan ko na rin ang paghihintay sa kanya. Kinabukasan tanghali na akong bumangon. Gusto ko kasing wala na si Nelson kapag lumabas ako ng silid namin. Nang matiyak na wala na ito at ang mga bata, tsaka lang ako pumunta ng kusina. Teka, umiyak ka ba? Mugto kasi ang mga mata mo eh. Hindi ko po maiwasan eh. Bakit kasi hindi mo kausapin ang asawa mo? Kung patatagali mo pa yan, ikaw din naman ang mahihirapan. Ayoko po kasing marinig ng mga bata ang pagtatalo namin kung sakali. Mabuti nga din na marinig nila para malaman din nila ang kalokohan ng kanilang ama. Kawawa naman po ang mga bata. Hindi pa nila naiintindihan na nangyayari. Baka makaapekto pa yun sa pag-aaral nila. Sa bagay nga, pasensya ka na iha. Hindi naman sa wala akong pakialam sa magiging damdamin na magkapatid. Hindi ko lang kasi maiwasan na magalit sa tatay nila. Lalakasan ko na po ang loob ko at kakausapin ko na si Nelson mamaya. Hinintay kong muli si Nelson, pero nakatulugan ko na ang paghihintay sa kanya. Hindi ko rin kasi mapigilan ang antok ko dahil sa iniinom kong gamot. Kinabukasan naman nagmamadali itong umalis. May maaga daw kasing katatagpuin na may kinalaman sa trabaho. Iba ang kutob ko sa asawa mo, iha. Ako din po, Chang. Alam ko pong nagsisinungaling siya sa akin. Bukas wala siyang pasok. Ipapasyal ko muna ang mga bata para makausap mo ng sarili na ng asawa mo. Buong araw akong kabado at hindi mapakali. Maya-maya din ang tingin ko sa orasan sa may dingding. Hindi ko rin inaasahang pupunta ulit si Judith sa bahay namin. Akma sana akong lalabas ng pigilan ako ni Tia Dana. Ang mabuti pa, Adelina, ako na lang ang haharap sa babaeng yan. Hindi po. Ako po ang kailangang humarap sa kanya. Baka kasi… Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Kailangan ko rin maging matatag. Sa tingin ko, hindi talaga siya titigil. Kasunod ko lang si Tia Dana habang palabas ako ng bahay. Wala namang kangiti-ngiti ang babae habang nakatingin sa akin. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ko habang palapit ako. Ikaw na naman. Talaga bang hindi mo kami titigilan, ha? Hindi talaga. Hanggat hindi ko nakakausap si Nelson. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na ayaw sa'yo ng asawa ko? Hindi porke ayaw na niya. Basta na lang niya akong babaliwalain. Total naman inuubos niya ang pasensya ko. Sa'yo ko na lang sasabihin ng lahat. Kung puro lang kasinungalingan ang sasabihin mo, pwede ba? Umalis ka na? Hindi naman kasinungalingan ang sasabihin ko sa'yo eh. Pwede bang magsinungalingan legal na asawa? Ano? Asawa ka ni Nelson? Nagpapatawa ka ba, ha? Akala ko ba hindi kasinungalingan ang sasabihin mo? Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa babaeng yan. Ang mabuti pa tara na sa loob ng bahay. Totoong sinasabi ko. Ako ang unang asawa ni Nelson. Ako ang ina ni Maya at Gabi. Imposible ang sinasabi mo.
Patay na ang unang asawa ni Nelson. Biyudo na siya nang magkakilala kami at magkasama kami. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Bakit hindi mo siya tanungin? Bakit pa? Halata naman nagsisinungaling ka lang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka niya magawang pakasalan, ha? Kasi buhay pa ako. At kasal siya sa akin. Tumahimik ka ng babae ka. Baka hindi ka tamatansya. Puro ka na lang pagbabanta-tanda. Bakit hindi mo gawin yung sinasabi mo? Oo nga pala. Nasa pangalan ko din ang bahay na to. Kaya mas may karapatan ako sa inyo sa bahay na to. Nanlalamig na ang buong katawan ko nung mga oras na yun. Marami pang sinasabi si Judith pero hindi ko na maintindihan. Pinilit ko lang na magpakatatag sa pagkakatayo pero nanginginig na nun ang tuhod ko. Si Tia Dana na lang ang hinayaan kong makipagtalo sa babae. Hanggang umalis ito. Huminahon ka, Iha. Huwag kang umiyak ng umiyak. Makakasama sa iyo ang sobrang pag-iyak. Paano to nagawa ni Nelson sa akin? Bakit siya nagsinungaling? Hintayin natin ang asawa mo. Hayaan natin siyang magpaliwanag. Hindi ko siya asawa. Si Judith ang totoo niyang asawa. Kabit lang niya ako. Ikaw ang pinakisamahan niya. At nakikita ko namang mahal na mahal ka niya. Sa inaasal pa lang ng babaeng yun, mahihinuha ko na nasa kanya ang problema kaya siya iniwan ni Nelson. Kahit anong paliwanag ni Tia Dana, hindi niya ako mapatahan. Nagkulong lang ako sa kwarto hanggang dumating ang mga bata. Sinabi lang niya na hindi ako maaaring abalahin dahil masama ang pakiramdam ko. Naiintindihan naman yun ng dalawa. Nang dumating si Nelson, hindi ko rin siya hinarap. Nagtataka naman ito kaya kinausap niya si Tia Dana. Dito tayo mag-usap para hindi marinig ng mga bata. May problema po ba? Galit ba sa si Adelina? Kaya ayaw niya akong pagbuksan ng pinto? Ganun na nga. Ano po bang ginawa ko't nagagalit sa akin ng asawa ko? Dahil po ba nitong mga nagdaang araw ginagabi ako ng uwi? Aminado naman po ako na nawawalan na ako ng oras sa kanila ng mga bata. Pero plano ko naman pong bumawi sa kanila eh. Hindi yun ang ikinagagalit ni Adelina kundi ang pagsisinungaling mo. Bakit hindi mo sinabi na buhay pa ang una mong asawa na si Judith? Paano? Nagpunta ba rito si Judith at kinausap si Adelina? Oo, ilang beses siyang nagpunta rito. Noong una ay nakala ni Adelina na may babae ka. Yun pala, siya ang kabit. Buhay pa pala ang asawa mo. Yun din ang dahilan kung bakit hindi mo mapakasalan ng pamangkin ko. Tiyang, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Inaamin ko po na nagsinungaling ako. Pero para sa akin patay na si Judith mula nang iwan niya kami ng mga anak ko at sumama sa ibang lalaki. Ano ka mo? Sumama sa ibang lalaki? Oo. Madali lang para sa mga anak ko na tanggapin na wala ng kanilang ina nang sabihin ko na wala na ito at hindi na babalik. Hindi naman kasi siya nagpakaina sa kanila noon eh. Bakit siya nagbalik ngayon? Hindi ko po alam. Dahil sa totoo lang, iniiwasan ko siya. Wala na akong pakialam pa sa kanya. Dahil sa pag-iwas mo, dito siya sa bahay ng gulo. Wala na po akong pakialam sa kanya. Matagal na po siyang burado sa buhay namin mag-aama. Hindi ko alam kung handa ka pang kausapin ni Adelina pagkatapos niyang malaman ang lahat. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po akong makausap ang asawa ko. Ayoko pong mawala sa akin. Ay, sige. Titignan ko kung anong magagawa ko. Sa ngayon, hayaan na muna natin siya mag-isa. Walang nagawa si Nelson nang hindi ako humarap sa kanya. Ilang araw na kaming hindi nagpapansinan. Tuwing tinatangka niyang lumapit sa akin, umiiwas ako. Mabuti nilang hindi nahalata ng mga bata na may problemang namamagitan sa amin ng ama nila. Hanggang kailan mo titiisin ang asawa mo? Hindi ko po siya asawa.
buhay pa ang tunay niyang asawa. Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan niya. Hindi po sapat na dahilan yon para magsinungaling siya sa akin. Alam ko naman. Anong plano mo? Makikipaghiwalay ka ba sa kanya? Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Yung asawa naman niya ang unang nagloko. Hindi mo alam na buhay pa pala ang babaeng yon. Ang masasabi ko lang para hindi ka maguluhan, sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Paano po kung hindi pa rin kami lubayan ni Judith? Wala na siyang magagawa pa. Ikaw ang pinili ni Nelson. Dapat nga mahiya pa siya sa pagbabalik niya dahil sa ginawa niya. Sa bagay, mukha namang hindi marunong mahiya ang babaeng yon. Kahit po ganoon pa ang ginawa niya, siya pa rin po ang legal na asawa. Siya pa rin ang ina ng magkapatid at mas higit siyang may karapatan sa bahay na to. Nandun na tayo, pero ikaw na ang pinakisamahan ni Nelson. Tsak na may plano siya para hindi na kayo guluhin ng babaeng yon. Kakausapin ko na po si Nelson mamaya. Yan ang mabuti mong gawin. Hindi kayo magkakaintindihan kung lagi mo lang siyang iiwasan. Nang dumating si Nelson nung gabing yun, nakipag-ayos na ako. Inamin na rin niyang nakipag-usap siya kay Judith. At inalam ko anong gusto sa pagbabalik nito. Kahit ako nagulat sa kondisyon ng babae. Ano ang gagawin mo? Wala na siyang karapatan sa mga bata. Ni hindi nga siya nagpakaina sa kanila noon eh. Ikaw mas kinikilala nilang ina. Paano kung hindi tayo tigilan? Nag-iisip na ako ng paraan kung paano siya mawawala sa buhay natin. Huwag ka lang gagawa ng marahas na hakbang para mawala siya. Wala akong balak na masama sa kanya. Ang balak ko, alukin siya ng malaking halaga para huwag na tayong guluhin. Wala akong pakialam kung mabaon man ako sa utang. Kinausap nga ni Nelson ang dating asawa sa kung anong gusto nito. Nung una hindi ito pumayag sa gustong mangyari ni Nelson. Pero sa huli nakapag-isip ito. Malaking halaga nga ang kailangan nito. At gusto rin itong makuha ang bahay namin. Napakaswapang mo naman. Saan mo balak patirahin ng mga anak mo? Makakagawa ka naman siguro ng paraan. Basta yun ang kondisyon ko. Yung perang hinihingi mo, hindi ba pwedeng babaan mo? Empleyado lang ako, hindi may-ari ng isang kumpanya. Wala akong ganong kalaking pera. Ikaw tong nag-alok na bayaran ako para hindi ko na kayo guluhin. Tapos ngayon tatawaran mo? Masyado naman kasi malaking hinihingi mo eh. Huwag mo akong tipirin. Alalahanin mo. Ako pa rin ang asawa mo. Kabit mo lang ang kinakasama mo ngayon. Huwag mo din sanang kalilimutan. Ikaw ang unang nagloko. Oo na. Matagal ko na yung pinagsisihan. Kaya nga ako bumalik para ayusin sana ang pamilya natin. Pero nalaman ko na meron ka na palang kinakasama. Ano bang inaasahan mo? Ang hintayin kong pagbabalik mo? Tapos ano? 2 palad pa kitang tatanggapin? Mula nang iwan mo kami, patay ka na sa akin. Kitang-kita sa mukha ni Judith na nasaktan ito sa narinig. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, walang paalam na umalis si Nelson. Nakahinga naman ako ng maluwag nang dumating na ang asawa ko sa bahay. Bakas dito ang pagod at pag-aalala sa kanya. Agad ko naman siyang kinumusta sa nangyaring pagkikita nila ng dating asawa. Kahit ako nagulat sa halagang hinihingi ng babae. Saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking halaga? Kung kinakailangan mangungutang ako para maibigay lang ang perang hinihingi niya. Kilala ko kasi yung babaeng yun eh. Hindi niya tayo titigilan. Tuso din siya. Kaya niya magbukang siya ang kawawa at biktima sa mga tao. May pera pa naman ako. Naitatabi ko pa yung minana ko sa mga magulang ko noon. Gamitin mo muna. Sa yung pera na yun, makakagawa pa naman ako ng paraan eh. Mas gugustuhin mo pa bang mangutang kesa gamitin ang pera ko? Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Tsaka, problema ko to. Ako lang dapat ang umayos nito. Huwag mong sarilinin ng problema. Hayaan mo kung gamayan kita. Apektado rin naman ako kapag hindi tayo tinigilan ng babaeng yon.
Talaga bang ayos lang na ibigay mo ang pera mo? E paano kung may emergency na mangyari sa'yo? Huwag na muna nating isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga, masolusyonan muna natin ang problema natin kay Judith. May isa pa pala siyang hinihingi. Maliban sa pera, gusto rin niya makuha tong bahay natin. Ha? Ganun ba talaga kaswapang ang dati mong asawa? Hindi man lang niya naiisip ang mga anak ninyo? Ganun ang pagkatao niya. Puro pansariling kapakanan lang ang iniisip. Napapailing na lang ako. Hindi ako makapaniwalang may ganun palang tao. Maging si Tia Dana hindi rin makapaniwala. Sinabi ko rin bala kong ibigay ang perang minana ko sa aking mga magulang. Adelina, sigurado ka na ba sa balak mo? Opo, kaysa naman magkabaon-baon sa utang si Nelson. Paano naman kapag inatake ka ng sakit mo? Hindi na naman po ako inaatake eh. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom ko ng gamot. Nagpapaalala lang naman ako. Pero ikaw pa rin ang bahalang magdesisyon. Pera mo naman yan. Alam ko naman po na nag-aalala kayo sa akin. Malalampasan din po natin ang pagsubok na ito. Kung pati itong bahay gusto ng babaeng yun, ibibigay nyo rin ba? Ibibigay niya rin po para wala ng gulo. Pambihira naman ang babaeng yun. Hindi na naawa sa mga anak. Yun na nga po eh. Hindi rin namin alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata ang sitwasyon. Mababait naman na magkapatid. Tsak na mauunawaan nila kung ipapaliwanag yung mabuti. Opo, kakausapin na rin po sila ni Nelson. 1 buwan na lang naman tapos na ang klase. Kaya humingi ng palugit si Nelson sa dating asawa. Ipinaliwanag niya na kailangan pa namin maghanap ng malilipatan. Napapayag naman niya ang dating asawa. Kinausap na rin ni Nelson na magkapatid. Sinabi na lang niya na kinukuha na ng dating may-ari ang bahay. At kailangan na naming umalis. Nang pumasok ang asawa ko sa kwarto namin, agad ko siyang inusisa tungkol sa pakikipag-usap niya sa mga anak. Anong naging reaksyon nila? Nung una nagulat sila. Pero natanggap din naman. Anong sabi nila na aalis na tayo rito sa bahay na to? Nalungkot sila dahil akala nila bahay natin to. Sinabi ko na lang na sinanlalang sa atin to at binabawi niya ng may-ari. Ay, Chuck, mamimiss nila ang bahay at ang kwarto nila. Yun nga yung sabi nila. Mamimiss nila ang kwarto nila. Lalo na si Gab. Nasasaktan din ako sa nangyayari. Sila ang higit kasing naaapektuhan. Sabi nga ni Maya, okay lang kahit saan tayo tumira. Basta magkakasama tayong lahat. Napakalawak talaga ng pangunawa ni Maya. Sinabi mo pa. Kaya si Gab na lang ang inaalala ko. Mabuti na lang hindi ganun kahirap kausapin ng 2 bata. Isa na lang ang problema namin. Ang bahay na pwede naming lipatan. Sa problemang ibinigay sa amin ng pagbabalik ni Judith, hindi ko maiwasang mapatulala na lang sa isang tabi. Adelina, hindi mabuti sa iyo ang sobrang pag-iisip. Ay, hindi ko po maiwasan. Kailangan na po natin makahanap ng malilipatan. Naisip ko lang, bakit hindi na lang tayo umuwi ng probinsya? Po? Ibig niyo pong sabihin sa bahay ni na Lolo at Lola tayo uuwi? Doon tiyak na hindi tayo magugulo ng babaeng yon. Mapapalayo naman po sa trabaho si Nelson, pero sasabihin ko pa rin po sa kanya. Marami ka nang isinakripisyo sa kanya. Hindi naman siguro kalabisan na siya naman magsakripisyo para sa'yo. Doon kasi sariwa ang hangin. Makakabuti yun sa kalusugan mo. Naisip kong tama si Tia Dana. Pero mahalaga pa rin sa akin ang desisyon ni Nelson. Nung gabing umuwi siya, kinausap ko siya sa mungkahin ng tiyahin ko. Akala ko mahihirapan ako sa pagpapaliwanag dito. Okay lang naman sa akin kung gusto mong doon tayo tumira. Maganda nga yun at probinsya. Hindi ka ba mahihirapan sa pagpasok mo sa trabaho? Maliit na sakripisyo lang naman yun sa parte ko. Ang mahalaga,
kung saan kayo makakabuti ng mga bata. Kapag umuwi tayo doon, check na hindi na tayo magugulo pa ni Judith. Nagkasundo kami ni Nelson na lingguhan na lang siya uuwi para makatipid sa pamasahe. May maliit namang kwarto sa loob ng compound ang kanyang pinapasukan. Doon pwede matulog ang nagtatrabaho sa kumpanya nila. Mas panatag naman ako kaysa umupa pa siya. Ilang araw na kami nag-aayos ni Tia Dana para sa nalalapit naming pag-alis. Bigla naman dumating si Judith. Basta na lang ito pumasok sa gate. Bakit bigla ka nalang pumasok? Bakit? Bawal? Bahay ko naman to ah. Kahit na, alam mo may nakatira pa dito. Konting respeto naman. Respeto baka mo? Ikaw nasa ng respeto mo nung sumama ka sa asawa ko. Hindi ko alam na buhay ka pa. Kung alam ko lang, hindi ako makikisama sa kanya. Inagaw mo na nga ang asawa ko. Pati mga anak ko, inangkin mo na rin. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang unang nagpaubaya sa kanila. Iniwan mo sila at sumama ka sa ibang lalaki. Inaamin ko na nagkamali ako sa ginawa kong pag-iwan sa kanila noon. Pero kung hindi ka sana umeksena, babalikan ko pa sana sila. Kaya paano pa? Nandito ka na. Anong ginagawa mo dito, babae? Adelina, ikaw ba ang nagpapasok sa kanya dito sa bahay natin? Hindi po. Basta na lang po siyang pumasok ng walang paalam. Hindi ko kailangan magpaalam sa inyo. Ako may-ari ng bahay na to. At kayo, mga sampid lang kayo. Matindi talaga ang tabas ng dila mo ah. Mag-iingat ka sana, iha. Baka makahanap ka ng katapat mo. Ha, nanakot ka na namang matanda ka. Hoy kayo, bilisan nyo na mag-alsa balutan. Gusto ko na ulit bumalik dito sa bahay ko. Aba talaga? Hayaan niyo na lang po siya. Huwag niyo nang sundan. Dapat siguro palitan natin lahat ng padlock dito sa bahay natin at sa gate. Para hindi siya makakapasok. Mabuti nga po. Galit na galit din si Nelson nang malaman ang pagpasok ng babae nang walang paalam sa bahay namin. Akala namin yun na ang pinakamalalang panggugulo na ginawa ni Judith. Hindi namin nakalain na pati mga sariling anak ay kaya nitong guluhin. Umiiyak na umuwi ng hapon na yun na magkapatid. Hindi makausap si Gabi na patuloy lang sa pag-iyak. Samantalang si Maya mugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Humihikbi rin ito. Ano nangyari? Bakit kayo umiiyak? May umaway ba sa inyo sa eskwelahan? Bakit hindi kayo nagsasalita? Maya, pakiusap naman. Sabihin mo na ang nangyari. Hindi kaya alam na nila ang totoo? Sabi ko na nga ba? Ang babae na naman yun ang dahilan. Maya, ang papa nyo na lang ang magpapaliwanag sa inyo, ha? Wala kasi kami sa posisyon para magsabi sa inyo. Pero walang masamang intensyon ng ama ninyo kung bakit hindi niya yun sinabi. Gusto lang niya kayong protektahan. Tama ang lola nyo. Basta tatandaan nyo lagi, mahal na mahal ko kayo at mga anak na ang turing ko sa inyo. Maagang umuwi ng araw na yun si Nelson nang tawagan ko. Kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang matinding galit sa kanya dahil sa ginawa ng dati nitong asawa. Hinayaan kong mag-usap ang mag-aama. Walang nagawa si Nelson, kundi ipagtapat sa mga anak ang katotohanang iniwan sila ni Judith at sumama sa ibang lalaki. Ayaw man itong sabihin at baka hindi maunawaan ng mga anak. Kailangan niyang gawin yun. Dahil ang intensyon ng dating asawa ay baliktarin ang sitwasyon. At kami ang pasamain sa mga mata ng dalawa. Nang makarating yun kay Judith, galit na sumugod dito sa bahay namin. Nagkataon namang nandun si Nelson. Hoy Nelson! Adelina, buksan niyo tong gate! Papasukin niyo ako! Ano na naman ang ginagawa mo rito, ha? Bakit kailangan mo ako siraan sa mga anak ko, ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Iniwan mo kami noon at sumama ka sa ibang lalaki. Hindi mo sana sinabi yun sa kanila.
Galit tuloy sila sa akin. At iniiwasan nila akong magkapatid. Pinasama mo ko sa paningin nila. Matagal ka ng masama. Kaya hindi mo kailangang magpanggap na malinis sa paningin ng mga anak natin. May karapatan pa rin ako sa kanila. Ako pa rin ang totoo nilang ina. At hindi ang babaeng yan. Ikaw lang nagluwal sa kanila. Pero kahit na kailan, hindi ka nagpakaina sa kanila. Papasukin mo ako sa bahay ko. Baka kapasok ka lang dito kapag wala na kami. Ang sama nyo. Hindi ako papayag na siraan nyo ako sa mga anak ko. Di ba balak mo rin baliktarin ang pangyayari? Gusto mo kaming siraan sa mga bata para ikaw magmukhang mabuti. Pwes, hindi ako papayag. Kaya ba inunahan mo na akong siraan sa kanila? Hindi yun paninira. Sinabi ko lang sa kanila ang katotohanan. Nakikiusap ako sa iyo, Nelson. Papasukin mo ako, mag-usap tayo. Mag-asawa pa rin naman tayo eh. Wala na ba talagang kahiyan na natitira pa sa'yo, ha? Pagkatapos ng mga ginawa mo noon, bumabalik ka ngayon? Umalis ka na. Mahiya ka sa mga kapitbahay na alam ang ginawa mo. Puro ka ng pag-ieskandalo. Wala akong pakialam sa kanila kahit mag-usyoso pa sila ngayon. Dahil sa ginawa mong panggugulo sa mga anak ko, ang bahay lang na ito ang makukuha mo sa akin. Wala kang makukuha ni piso. Ano? Hindi maaari yan. Nag-usap na tayo. Hindi ako papayag na hindi mo ibigay ang pag-usapan nating halaga. Kaya lang naman ako pumayag ng bigyan ka ng pera para hindi mo guluhin ang mga anak natin. Gusto ko manatili ka na lang napatay sa kanila. Pero anong ginawa mo? Pinuntahan mo sila at pinakilala mong sarili mo. Sasampahan kita ng kaso at ang kabit mo. May nakausap na rin akong abogado para tumulong sa akin. Matatanggal ka sa trabaho mo dahil sa pagkakaroon mo ng kabit. Eh ako, kaya mo bang patunayan na totoo na sumama ako nun sa ibang lalaki? Ang tagal-tagal nang nangyari yun. Hayop kang babae ka. Mula noon, puro pasakit na lang ibinigay mo sa akin. Sana totoong namatay ka na lang noon. Masama akong damo kaya hindi ako agad mamamatay. Walang hiya ka talaga. Nelson, wag! Ano gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige Nelson, para isama ko sa reklamong gagawin mo sa akin. Pwede ba? Umalis ka na! Wag mo na kaming duluhin! Hindi ko kayo titigilan. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang miserable ako. Ikaw naman ang dahilan kung bakit miserable ang buhay mo ngayon eh. Bakit kailangan mo isisi sa amin? Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hayaan na natin siya dyan. Halika na. Huwag mo nang patulan ang babaeng yan. Nagtatatalak pa rin sa labas ng gate si Judith. Hindi man lang inalintana ang mga tao sa paligid na nanonood sa kanyang pag-eeskandalo. Lumapit naman si Tia Dana at may dalang baso ng tubig. Iniabot niya yun kay Nelson na namumula sa matinding galit. Kahit sa trabaho ginugulo pa rin ni Judith ang asawa ko. Makailang beses nitong pinahiya si Nelson na may kabit nito kaya siya iniwan. Napilitan na lang tuloy umalis sa trabaho ang asawa ko. Mabuti na rin siguro yun. Magbagong buhay lang tayo sa probinsya niyo. Wala ka namang mapapasukan doon kundi yung mga simpleng trabaho lang. Marunong naman ako magmaneho eh. Baka pwede ako mamasada ng jeep doon. Pwede nga rin yung naiisip mo. Ang mahalaga naman magkakasama tayo at malayo sa panggugulo ng babaeng yun. Nauna nang umuwi nun ng probinsya si Tia Dana para malinis ang bahay na tutuluyan namin. Pagkaraan ng 1 linggo, sumunod na rin kami. Gabi kami nun bumiyahe para walang makakita sa aming pag-alis. Iniwan na lang naming bukas ang bahay para malayang makapasok si Judith. Ang perang balak sana naming ibigay sa kanya. Ibibili na lang namin ng segunda manong jeep na gagamitin ni Nelson sa pamamasada. Pagod man sa magdamag na biyahe, mas magaan na rin sa pakiramdam na nakalayo na kami. Tuwan-tuwa naman si Tia Dana nang dumating kami. Ang magkapatid naman ay nagpaalam na kung pwedeng matutulog na sila. Kami namang 3 ay minabuting hintayin na lang ang tuluyang pagsikat ng araw habang umiinom ng kape.
O ano, hindi ba kayo nahirapan sa biyahe? Hindi naman po. Medyo kabado lang ako kanina. Pakiramdam ko kasi para kaming kawatan na tumutakas. Wala naman sigurong nakakita sa pag-alis ninyo. Kung mayroon man po, wala namang nakakaalam kung saan kami papunta. Ngayong nandito na kayo, matatahimik na tayong lahat. Oo nga po. Madali naman nakagamayan ng mga bata ang pagtira sa probinsya namin. Nagkaroon na rin sila ng mga bagong kaibigan. Medyo malayo nga lang sa eskwelahan. Pero ayos lang yun. Isasabay na rin naman sila ng kanilang ama kapag mamamasada. Sa tulong ng isang kamag-anak, nakahanap kami ng maayos na jeep na pwedeng bilhin. Sa kabilang bayan sila nakahanap. Nang magpasukan kami na lang ni Tia Danang naiwan sa bahay. Ganitong buhay ang hinahanap-hanap ko. Simple at tahimik. Mabuti nga po, natitira pa ang bahay nito. Wala naman titira sa bahay na to dahil sa mga naging usap-usapan noon. Totoo po kaya ang sinasabi ng mga tao na nakikita pa rin nila sina lolo at lola na nakadungaw dito sa bintana? Ilang buwan na tayong nakatera rito. Wala naman tayong nararamdaman na kakaiba. Kung meron man, sana nagsabi na ang mga bata. Baka sa ibang tao lang sila nagpapakita. Baka nga po, para walang mga has na pumasok sa bahay na ito. Halos mag-iisang taon na rin mula nang tumira kami sa probinsya. Maayos naman ang naging buhay namin. May mga pagkakataon lang na mahina ang pasada. Pero ang mahalaga ay nakakaraos kami sa araw-araw. Minsan nagpasama ako kay Tia Dana sa bayan para bumili ng gamot ko. Dumaan lang kami sa isang bakery para bumili ng tinapay. Sa biglang pagpaling ko sa gawing kanan ko, ganun na lang ang gulat ko nang makita ko si Judith na may kasamang lalaki. Huli na para makaiwas. Nakita na rin niya kami. Oh, bakit parang nanlalamig ka? Si Judith po, nandito. Ha? Nasaan? Hayun po siya, kasama ng isang lalaki. Nakatayo sila sa tapat ng botika. Oo nga no. Nakatingin pa sa atin. Ano kayang ginagawa ng babaeng yan dito at sino ang kasama niya? Umalis na po tayo. Baka mamaya manggulo pa siya dito sa atin. Mabuti pa nga. Bilisan na lang natin para hindi niya tayo masundan kung may plano man siya. Sumakay na lang kami noon ng tricycle kahit may kamahalan ng pamasahe. Kung sasakay kasi kami ng jeep, magpupuno pa yun ng pasahero. At malapit lang ang paradahan sa butika kung nasan si Judith. Pagdating sa bahay, agad ako uminom ng gamot. Nag-umpisa na naman kasing manikip ng dibdib ko. Ang mabuti pa magpahinga ka muna. Huwag niyo lang pong babanggitin kay Nelson na nakita natin si Judith sa bayan. Bakit kailangan nating ilihim sa kanya ang bagay na yan? Ayoko na po siyang mag-alala pa. Napilitan siyang umalis doon sa trabaho dahil sa babaeng yun. Ayoko lang na magpag-isip pa siya. Pagod na nga siya sa pamamasada. Dadagdag ako ba ng panibagong alalahanin? Ay, o sige. Kung yan ang gusto mo. Akala namin ni Tia Dana nagkataon lang na nakita namin sa bayan si Judith. At maliit ang tsansa na magkita sila ni Nelson. Pero ibang magbiro ang tadhana. Nakita pala siya ni Judith na nakapila sa paradahan. Ginamit ang panghalinang taglay, nakuha niya ang impormasyon sa kapwa driver ng asawa ko kung saan kami nakatira. Kaya ganun na lang ang gulat namin. Nang makitang nasa labas ng bakuran namin si Judith, agad na umalalay sa akin si Tia Dana. Si Nelson naman ang humarap sa kanya. Paano mo nalaman dito kami nakatira, ha? Pinagtanong-tanong ko lang. Pwede ba? Umalis ka na kung manggugulo ka lang dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang para sa akin. Ano pa bang kailangan mo para tigilan mo na kami? Ang kailangan ko yung perang pinag-usapan natin noon. Sinabi ko na, wala kang makukuha sa akin ni piso.
Pwes, hindi ko kayo patatahimikin. Sige, para pare-pareho na tayo walang katahimikan. Kung yan ang gusto mo, araw-araw kang manggulo rito. Hindi na kita pipigilan. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Sinulyapan pa kami ni Judith bago siya tumalikod at naglakad palayo. Napapahagod naman sa sariling batok si Nelson. Araw-araw nasa baryo namin si Judith. Kung sino-sino rin ang kinakausap niya. At sinasabing siya ang legal na asawa at ako'y kabit lamang. Sa mga taong nagtatanong sa akin sa ikinakalat ni Judith, maayos ko naman silang sinasagot tungkol sa paratang ng babae. Akala yata ng babaeng yun makakahanap siya ng simpatya sa mga taga rito. Naisip ko na ibigay niya lang ang perang hinihingi niya. Inaalala ko kasi ang mga bata naapektuhan na rin sila sa ginagawa ng ina nila. Paano ka naman nakakasiguro na titigilan na niya kayo kapag ibinigay mo ang gusto niya? Ang ganong klaseng babae walang kakontentuhan sa buhay. Wala na po akong maisip na paraan para tumigil sa panggugulo niya. Habang tumatagal palaki na ng palaki ang kasalanan niya sa pamilya natin. Sana hindi na lang kami pinagtagpo ni Nelson. Kayo talaga ang itinadhana sa isa't isa. Kaya huwag kang magsisi na nagkakilala kayo. Ay, oo nga po. Ang hirap lang kasi ng sitwasyon namin. Pati ang magkapatid apektado na rin. Tingin ko may halong inggit na rin kaya ginugulo kayo ng babaeng yun. Para tuloy gusto kong gamitin sa kanya ang nalalaman ko sa kulam. Tia Dana! O bakit nagulat ka? Huwag mo sanang kalilimutan na nasa dugo natin ang pagiging mabagsik na mangkukulam. Oo nga po. Pero ayoko po na gagamitin niyo yan. Matakot naman po kayo sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Pero ang babaeng yun wala. Huwag na nga po nating pag-usapan ng bagay na yan. Baka po marinig pa kayo ng magkapatid. Tumalima naman si Tia Dana. Iniba na rin namin ang pinag-uusapan namin. Hindi na rin naman ulit binanggit nito ang tungkol sa kulam. Nang minsan mag-isa ako sa bahay, biglang dumating si Judith. Hinahanap nito si Nelson at mga bata. Ikaw na naman. Talaga bang hindi mo kami titigilan? Hindi talaga. Hanggat hindi mo binabalik sa akin ang pamilya ko. Akala ko ba pera lang ang kailangan mo? Bakit ngayon? Pamilya mo na. Bakit hindi? Ako ang legal na asawa. At ikaw, kabit lang. Ako na ang pinakisamahan ni Nelson. Kasalanan mo rin kung bakit nawala sa'yo ang pamilya mo. Bala ko silang balikan kaya lang bigla ka namang umeksena. Ano? Naubusan ka na ba ng lalaki noon? Kaya kahit may asawa at anak pinatulan mo? Umalis ka na lang. Kahit ano pang paninira ang gawin mo, hindi mo masisira ang pamilyang binuo ko na iniwan mo. Dahil sa pagiging makasarili mo. Huwag mo akong tatalikurang babae ka ha! Aray! Bitiwan mo ang buhok ko! Ano ba? Kakalbuhin kitang babae ka! Halika dito! Lumaban ka! Bitiwan mo sabi ako! Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kailangan ko ang gamot ko. Aha! May sakit ka pala sa puso ha? Ano tong gamot na to ha? Ano to? Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Hindi ko ibibigay sa'yo to hanggat hindi mo binabalik sa akin ng pamilya ko. Maawa ka. Kailangan ko ang gamot na yan. Ibigay mo na yan sa akin. Sabihin mo munang iiwan mo na ang pamilya ko. Sabihin mo muna. Hindi ko ibabalik ang pamilya mo. Sisirain mo lang sila ulit. Ganun ha? Pues magdusa ka. Hindi ko din ibabalik sa'yo ang gamot mo. Nagmamakaawa. Ha? Adelina? Adelina! Naku, patay na yata siya. Adelina! Ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo ditong babae ka?
Bakit hawak mo ang gamot ni Adelina? Ano ginawa mo sa kanya? Wala akong ginagawa sa kanya. Ito ang gamot niya. Kunin mo. Anong wala? Bakit hawak mo ang gamot niya? Sinabi ko na wala akong ginagawang masama sa kanya. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Huwag ka munang umalis. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Lahat ng paghihirap na dinanas ng pamilyang to, ibabalik ko sa'yo sa matinding paraan. Isinusumpa ko yan sa ngalan ng mga magulang ko na namatay sa bahay na to. Nababaliw ka na. Kung ano-anong sinasabi mo, diyan na nga kayo. Matalim ang tingin ni Tia Dana sa babae. Habang ito'y palabas ng bahay. Ilang sandali naman nagkamalay na rin ako noon. Nagulat pa ako na makita si Tia Dana sa tabi ko. Iginala ko pa ang paningin ko sa paligid. Si Judith. Wala na siya. Inumin mo muna tong gamot mo para bumuti na ang pakiramdam mo. Salamat po at dumating kayo. Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun sa kapangasan niya sa pagpasok sa pamamahay natin. Lalo na ang ginawa niya sa'yo. Desperado na po siya. Para na siyang nababaliw. O sige na, huwag ka na umiyak. Mula ngayon hindi ko na hayaang maiwan ka rito sa bahay na mag-isa. Inakay na ako ni Tia Dana na pumasok sa silid naming mag-asawa. Ipinarating pa niya ang nangyari kay Nelson. Kahit anong pakiusap ko na ilihim na lang. Ayoko na kasing mas lumala ang gulo. Hayaan na lang natin siya. Tingin ko naman, hindi na siya babalik pa dito. Kaya siya namimihasa dahil alam niyang hindi ka lumalaban sa kanya. Nakaramdam kasi ako ng sundot ng konsensya dahil alam ko na may katotohanan na sinasabi niya. Siya pa rin naman ang legal mong asawa. Sa papel lang kami mag-asawa. Pero sa puso't isip ko, ikaw lang ang asawa ko at ina ng mga anak ko. Sinabi niya na gusto niyang makuha kayo muli na pamilya niya. Wala na siyang pamilya. Siya mismong sumira sa pamilyang sinasabi niya. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Dahil ilang araw nang lagi masama ang pakiramdam ko, lagi lang ako nagkukulong sa kwarto ko. Nakakailang hakbang pa lang kasi ako, hinihingal na ako. Madalas nakaupo na lang ako sa tumba-tumbang upuan na pag-aari pa ng aking lola. Habang nag-iisa ako sa silid ko, biglang may kumatok sa pinto. Bumukas yun at saka pumasok si Tia Dana. Bihira na lang kami makapagkwentuhan dahil siya ang nag-aasikaso sa magkapatid. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Iha? Ayos naman po. Medyo hinihingal lang. Nag-aalala na nga ang magkapatid sa iyo Gusto ka nilang puntahan. Pinipigilan ko lang. Ayos lang naman po kung gusto nila akong puntahan. Inaalala ko kasi baka naman masyado kang matuwa kapag nakita mo sila. Tsaka na siguro kapag magaling ka na. Namimiss ko na nga sila. Madalas lang tinatanaw ko lang sila sa bintana kapag paalis na. Nagagalit na nga sila sa tunay nilang ina Siya ang sinisisi nila sa pagkakasakit mo. Sabihin niyo po sa kanila na huwag silang magalit sa tunay nilang ina. Gusto ko irespeto pa rin nila ito. Ayoko na magtatanim sila ng galit kay Judith. Ay, ang bait mo talaga. Sa kabila ng ginawa ng babaeng yun, hindi mo rin magawa na ilayo sa kanya ang mga anak niya. Kaya mahal na mahal ka ng magkapatid Lagi nila yan sinasabi sa akin. Nakakataba ng puso na marinig ko yun kay Tia Dana. Hindi ko rin kakayanin kung sakaling mawala sila sa akin. Kaya kahit alam kong mali at mas may karapatan pa rin si Judith, ipaglalaban ko ang pamilya ko. Ilang araw pa ako naglagi sa silid namin. Dinadalhan na lang ako ng pagkain ni Tia Dana. Isang umaga nun nakaramdam ako ng uhaw. Nakita kong wala ng laman ng pitsyal kaya lumabas ako ng silid. Makailang beses ko rin tinawag ang tiyahin ko. Pero walang tugon dito. Nang sumilip ako sa may bintana para tingnan siya sa may bakuran namin,
Doon ko nakita ang isang lalaki na hindi nalalayo ang edad kay Nelson. Hindi ko alam kung gaano sila katagal nag-usap ng tiyahin ko. Pero umalis na rin ito. Nagulat pa si Chang na makita akong nakatayo sa gitna ng sala. O bakit lumabas ka na ng silid mo? Kukuha lang po sana ako ng tubig. Sino po yung lalaking kausap niyo sa baba? Ay, pamangkin yun ng kaibigan ko matagal ko nang hindi nakikita. Ano po ang kailangan sa inyo? Ilang beses na pala siya nagpabalik-balik dito noon. Nagbabaka sakali lang na dito pa tayo nakatira. Mabuti na nga lang daw eh. Nagbaka sakali ulit siya. Merong hinihinging pabor ang kaibigan ko. Hindi ko naman mahindian dahil tumatanaw ako doon ng malaking utang na loob. Ganun po ba? Ang mabuti pa bumalik ka na lang sa silid mo. Ako na ang kukuha ng tubig. Dito na lang po ako sa sala. Naiinip na po kasi ako sa silid namin eh. O sige, basta huwag kang lalabas ha. Opo, Chang. Dito lang po ako. Lingid sa aking kaalaman ng lalaking nakita kong kausap ni Tia Dana ay pinsan ng lalaking sinamahan nun ni Judith. Nagpakamatay daw ang lalaki nang iwan ng babae matapos makuha ang pera nito. Ngayon humihingi ng tulong ang ama para maipaghiganti ang pagkamatay ng anak. Inutusan nito ang pamangkin na hanapin si Tia Dana para humingi ng tulong. Nung una tumanggi ang Chang. Pero nang ipakita ng lalaki ang larawan ng babaeng naisip pakulam ng tiyuhin, nagbago ang isip niya. Makailang beses pa nung bumalik sa bahay namin si Judith. Pero hindi na ako humaharap sa kanya. Tanging si Tia Dana na lang. Wala dito si Nelson at may sakit pa rin ang pamangkin ko. Hindi ako makapaniwalang sakitin pa talaga ang kabit ng asawa ko. Siguro yan ang dahilan kung bakit hindi siya maiwan. Mahal lang sadya ni Nelson ang pamangkin ko. Os, talaga? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Hindi na rin namang magtatagal ang kapalaluan mo. Ha? Anong ibig mo sabihin, tanda? Naalala mo ba si Noel? Noel? Hindi ko kilalang tinutukoy mo. Sigurado ka? Ba't ka namumutla? Ilabas mo na lang si Nelson. Alam ko hindi siya namasada. Nandito ang jeep niya oh. Sinabi kong wala siya rito. Mabuti pa humingi ka na lang ng kapatawaran sa mga magulang ni Noel. Baka sakaling maawa pa ako sa'yo. Sinabi lang hindi ko kilala ang Noel na tinutukoy mo. Siya lang naman ang lalaking sinamahan mo. Nakalimutan mo na ba? Ha? Paano mo nalaman yan? At paano mo siya nakilala? Hindi na mahalaga kung paano ko siya nakilala. Alam mo ba kung ano nangyari sa pobreng lalaki na yon? Sa pamilya niya? Pagkatapos mong sirain? Nagpakamatay si Noel nang dahil sa'yo. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Ngayon maniningil na ang pamilya niya dahil sa ginawa mo. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Kahit saan ka magpunta, hindi ka nalulubayan ng galit nila. Tumigil ka! Hindi ako natatakot sa kanila o kahit sa'yo. Hindi pa rin ako titigil hanggat hindi bumabalik sa akin ang pamilya ko. Huwag mo kong utusan na tumigil, babae. Ngayon, ikaw naman ang magdurusa. Umalis ka na, bago ka palamunin ng lupa. Sa tulong ng pag-aalaga ni Tia Dana at ng pamilya ko, bumalik na ulit sa dati ang kalusugan ko. Malaki nga lang ang nabawas na timbang sa akin. Pero ayos lang. Ang mahalaga'y makakasama ko pa na matagal ang pamilya ko. Matagal-tagal na rin mula nang ginulo kami ni Judith. Kahit papaano'y nakahinga na ako ng maluwag. Huwag mo nang alalahanin ng babaeng yon. Hindi na siya ulit manggugulo sa atin. Tia Dana, may ginawa ba kayo sa kanya? Iha, kung may ginawa man ako sa kanya, nararapat lang yun sa kanya. Kinulang niyo ba siya? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Yun din ang gusto ng pamilya ni Noel. Noel? Sino naman yun? Siya ang lalaking sinamahan ni Judith noon.
Nagpakamatay ang lalaki yun pagkatapos niyang iwan. Ho? Diyos ko, kawawa naman. Malaki ang utang na loob ko sa tatay ni Noel. Hindi ko siya maaaring tanggihan. Ngayon lang siya lumapit sa akin para humingi ng pabor. Sobrang sama nga talaga niya. Tama ka dyan. Nararapat lang ang ganung parusa sa kanya. Pero Chang, hindi pa rin po tama na gumanti kayo sa kanya. Alam ko, kung sakaling parusahan man ako dahil sa ginawa ko, handa na ako. Humingi na lang kayo ng kapatawaran sa ginawa niyo at wag na ulit gagawin na mangulam ng kapwa. Tumungo lang si Tia Dana. Tila ayaw niya sa sinasabi ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala na baka may balak pa siyang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Kahit si Nelson, napansin ang pagkabalisa ko nitong mga nakaraang araw. Galing na naman ba dito si Judith? Matagal na siyang hindi pumupunta dito. Ano palang inaalala mo? Wala naman. Siguro kakaisip ko lang sa mga nangyari noon. Makakasama sa yung sobrang pag-iisip. Kaya relax ka lang. Oo, pasensya na kung lagi ko na lang kayong pinag-aalala ha. Wala yun. Sa hirap at ginhawa, dapat lang na magkaramay tayo. Para makapaglibang naman, nung araw ng Sabado naligo kami sa dagat. Nakaupo lang ako sa buhangin na may sapin habang pinapanood ko ang paglalaro sa tubig ng magkapatid. Ngayon ko lang ulit nakita ang magkapatid na masaya. Oo nga, mabuti na isipan mong dalhin kami dito. Sa dami ng hindi magandang nangyari, kailangan natin to lahat para marelax naman tayo. Kumusta na kaya si Judith ngayon? Wala na akong balita sa babaeng yun. Sana nga wag na siya magpakita pa sa atin. Asawa mo pa rin siya. Kahit papaano may pinagsamahan kayo. Sa dami ng mga ginawa niya, hindi ko na naiisip ang pinagsamahan namin nun. Teka nga lang, bakit ba parang nag-aalala ka pa sa kanya? Naisip ko lang kasi na baka kaya gusto niya kayong bawiin dahil nag-iisa na lang siya at nalulungkot. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, kasalanan niya rin yun. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kaya nga tayo nandito para kalimutan ang mga masasamang ginawa niya sa atin. Ang plano ko sanang pagsasabi kay Nelson na baka kasalukuyan naghihirap si Judith ay hindi ko na itinuloy. Nakikita ko kasing wala na siyang kahit konting simpatya sa dati nitong asawa. Hindi ko rin naman siya masisi. Pero bilang babae, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng awa kay Judith. Ano ka mo? Naaawa ka sa babaeng yun? At gusto mo pa siyang hanapin? Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya ngayon. Malamang nagdurusa siya ngayon. Tia Dana, hindi niyo ba pwedeng bawiin ang sumpahan niyo sa kanya? Patawarin mo ko, Iha. Hindi ko na mababawi pa ang orasyon na ginawa ko. Sa kwento ni Nelson, wala na siyang pamilya. Baka nag-iisa siya at kailangan ng tulong ngayon. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan, Iha. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang pamilya mo. Kahit sinabi pa ni Tia Dana na tama ang ginawa nito kay Judith, hindi ko pa rin maiwasan na makonsensya. Alam ko namang ginawa lang yun ng tiyahin ko dahil rin sa akin. Umalis nun si Tia Dana, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Naisipan kong lumabas ng bahay at tumambay sa may bakuran namin. Isang babae ang nakatakip ang mukha ang bigla na lang lumitaw sa labas ng bakod. May kakaiba akong naramdaman, kaya agad ko siyang nilapitan. Judith, ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Bakit nakatakip ang mukha mo? Tignan mo ko, Adelina. Masdan mo ang itsura ko ngayon. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? May kumukulam sa akin. Alam ko may kinalaman ng matandang tiyahin mo. Hindi tama na pagbintangan mo ang tiyahin ko. Siya lang ang naiisip ko na pwedeng gumawa nito sa akin. Marami siyang sinabing pananakot sa akin. Mabait ang tiyahin ko.
Hindi niya kayang gawin ang ibinibintang mo. Oras na mapatunayan ko na may kinalaman kayo sa nangyari sa akin, babalikan ko kayo. Pamilya ng mangkukulam. Nasundan ko na lang ng tingin ng papalayong si Judith. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kinakabahan din ako para kay Tia Dana. At awa naman ang nararamdaman ko para kay Judith. Wala akong kamalay-malay ng mga sandaling yon na nakipagkita rin siya sa asawa ko. Salamat at pumayag kang makipagkita sa akin. Ano nangyari sa'yo? May palagay akong may kumukulam sa akin kaya nagkaganito ang balat ko. Tuwing nagpapatingin ako sa doktor, lalo lang lumalala ang sakit ko sa balat. Sino naman sa tingin mong gagawa niyan sa'yo? May palagay ako na ang tiyahin ng kinakasama mo ang gumawa nito sa akin. Si Tia Dana? Ang asawa mo at siya lang ang may motibo para gawin sa akin to. Hindi mangkukulam ang tiyahin ng asawa ko. Hindi sila pamilya na mangkukulam. Nasa ganyan ka na nga kalagayan. Puro pa rin masasamang lumalabas sa bibig mo. Maniwala ka sa akin. Sila ang may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Sinasayang mo lang ang oras ko. Teka lang, huwag ka munang umalis. Kailangan ko ng tulong mo. Anong tulong? Kailangan ko kasi ng pansamantalang matutuluyan eh. Pinalayas na ako sa inuupahan ko. Ano nangyari sa bahay na ibinigay ko sa'yo? Matagal ko na yung naibenta. Ano? Ibinenta mo? Wala naman kasi ako mapagkukunan ng pera eh. Kaya napilitan akong ibenta na lang. Bakit hindi ka magtrabaho? Wala naman kasing tumatanggap sa akin eh. Ang sabihin mo, noon pa tamad ka na magbanat ng buto. Gusto mo lang ang gumastos. Aminado naman ako na marami akong ginawang mali sa buhay ko. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magbago. Wala akong may tutulong sa'yo. Pasensyahan na lang tayo. Nelson, maawa ka naman sa akin. Tulungan mo ko. Huwag mo kong iwan dito. Nang makauwi si Nelson galing sa pamamasada, napansin ko agad na tila may mabigat siyang dinadala. Kahit nung naghahapunan kami, wala siyang kaimik-imik. Kaya bago kami natulog ng gabing yon, kinausap ko muna siya. Kilala kita. Alam ko na may problema ka. Nagkita kasi kami ni Judith kanina. Humihingi siya ng tulong. Eddie, alam mo na ang kalagayan niya? Alam mo rin? Galing siya dito kanina. Tiyak na inaway ka na naman niya. Sanay na naman ako sa kanya eh. Tutulungan mo ba siya? Hindi. Tama lang ang nangyayari sa kanya. Matinding karma na yun para sa kanya. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Maaawa ka pa rin ba sa kanya kung sasabihin ko na kayo ng tiyahin mong pinagbibintangan niya sa nangyari sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin? May kumukulam daw sa kanya at kayo yun. Wala naman siyang ebidensya sa mga sinasabi niya eh. Kaya paano ko gagana na tulungan ng isang katulad niya? Asawa mo pa rin siya. May tungkulin ka sa kanya. Siya pa rin ang ina ng mga anak mo. Kailangan daw niya na matutuluyan. Di ba may bahay siya? Ibinenta na raw niya dahil wala siyang panggastos. Kung ganun, hanapan mo siya ng matitirhan niya. Huwag mo naman hayaan na sa kalya siya tumira. Napipilitan na lang tumango ni Nelson sa akin. Bigla ko naalala ang kubo na pag-aari ng tiyuhin ko. Matagal nang hindi yun tinitirhan. Kakausapin ko si Tia Dana kung pwede nitong kausapin ang pinsan nito. Ano ka mo? Gusto mong patirahin ang babaeng yun sa kubo ng pinsan ko? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, Adelina? Baka naapektuhan na ng gamot na iniinom mo ang utak mo. Matino po ang pag-iisip ko, Chang. Naaawa lang po talaga ako sa kanya. Ayaw niyo po ba nun? Kahit sa ganong paraan, makabawi kayo sa ginawa niya sa kanya. Bagay lang yun sa kanya. Sana nga matuluyan na siya. Tia Dana,
Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Ay, hanggang ngayon kasi, nagngingit-ngit pa rin ako sa mga ginawa ng babaeng yon. Nakikiusap ako sa iyo, alang-alang sa akin. Tulungan po natin si Judith. O sige, ako na ang bahala. Kinabukasan din hinanap ni Nelson si Judith. Natagpuan naman niya ito na malapit sa may plaza na pag-gala-gala. Napakadungis na nito at tulalang naglalakad. Napaiyak pa ito nang makita nito si Nelson. Tila nabuhayan din ito ng pag-asa. Dinala na siya agad ni Nelson sa kubong pagmamayari ng tiyuhin ko. Pansamantala, lumito ka muna. Kanino ang kubo na to? Sa tiyuhin ni Adelina. Ibig sabihin, alam na niya ang tungkol sa pagtulong mo sa akin. Ang totoo niyan, siya ang mapilit na tulungan ka dahil naaawa siya sa'yo. Ganun siya kabait. Ganun ba? Pakisabi sa kanya salamat ha. Kinausap ko si Tia Dana tungkol sa iginawad niya kay Judith. Kung habang buhay na ba ang sakit nito o masasawi din ng babae katulad ng ibang biktima ng kulam. Nang marinig ko ang sinabi niya, labis ako nanlumo. Patawarin mo ko, Adelina. Nadala ko ng matinding galit ko. Sana naman po, Tia Dana, huwag niyo na itong uulitin. Hindi ko po gustong nakikita kayong nagpapakasama. Pangako na ibabaon ko na sa ilalim ng lupa ang kaalaman ko sa kulam. Kinausap ko rin si Nelson tungkol sa kanyang mga anak. Nais kong makipag-ayos ang mga to sa kanilang ina habang may panahon pa. Nung una ayaw ng mag-aama. Pero sa huli na kumbinsi ko rin sila. Pinuntahan nila sa kubo si Judith. Mahinang-mahina na ang babae. Napaluha pa ito nang makita ang mga anak. Aalis ako ng masaya sa mundong ito. Salamat, Nelson, at inayaan mong makita ko sila. Kay Adelina ka magpasalamat. Pinilit niya kaming pumunta rito. Ang dami ko na palang utang sa asawa mo. Sana kapag tuluyan ka ng gumaling, magbagong buhay ka na. Para din sa iyong sinasabi ko. Oo, gagawin ko yung sinasabi mo. Kaya siguro nangyari sa akin to. Para matauhan ako sa mga maling ginawa ko. Hindi na rin nagtagal ang mag-aama sa kubo. Kung saan namin pinatira si Judith. Nang sumunod na araw ako naman ang dumalaw sa kanya. Bumalatay sa kanya ang pagkagulat nang makita ko. Nagtangka pa siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Mahiga ka na lang. Salamat, tinalaw mo ko. Gusto sana kitang puntahan sa inyo. Kaya lang hirap na hirap ako sa paglalakad. Habang tumatagal nanghihina ako. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka pa ng mga anak mo. Kaya kailangan mo magpalakas. Panatag ako mamamatay kung sakali. Dahil alam ko na nandyan ka para sa kanila. Mas naging mabuti kang ina kaysa sa akin. May pagkakataon ka pa para makabawi sa kanila. Iba pa rin kasi kapag yung tunay nilang ina ang nandyan. Kaya kita gusto makita para makahingi ako sa'yo ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa ko. Matagal na kitang pinatawad. Napakabuti mo, Adelina. Napakaswerte na mag-aama ko sa'yo. Habang nagsasalita nun si Judith, habol na nito ang paghinga. Pinipigilan ko rin maiyak sa harapan niya. Ayoko kasing makaramdam siya lalo ng awa sa sarili niya. Hindi rin ako nandiri nang gagapin ko at pisilin ng bahagya ang kanyang kamay na puno ng sugat. Nagtagal pa ako roon. May nagbabantay naman sa kanya. Sabi nito ilang araw na raw hindi ito makakain. Kung ano-ano na rin daw ang nakikita ng babae. Palatandaan na malapit na itong bawian ng buhay. Nung araw na naghihingalo na si Judith, naroon ang kanyang mag-aama. Gusto ko kasing maramdaman ng babae na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya.
Maging matiwasay sana ang paglalakbay ng kanyang kaluluwa. Wala na siyang mararamdaman na sakit at paghihirap. Alam ko na masaya na siya, kahit nasan man siya. Ginawa natin ang lahat para maging masaya ang mga huling sandali niya. Nilisan na rin namin ng sementeryo. Pinauna na namin sa sasakyan ng mga bata. Mukha kasing uulan na. Samantalang kanina napakainit ng araw. Pagdating sa bahay, kinausap ako ng tiyahin ko. Daging napakabuti mo pa rin sa kanya sa kabila ng mga ginawa niya. Yun lang po ang naiisip ko para kahit papaano maibsan ang paghihirap niya bago niya lisanin ang mundong ito. Iha, sana maging lihim na lang ang tungkol sa ginawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Dadalhin ko po hanggang kamatayan ang lihim ninyo. Hanggang sa kasalukuyan, hindi alam ng mag-aama na ang tiyahin ko ang may kagagawan sa nangyari kay Judith. Hindi rin nila nalaman na may lahi kaming mangkukulam. Lumipas pa ang mga taon. Hanggang igupo na ng sakit ang tiyahin ko. Cancer sa matres. Yun ang sabi ng doktor niya. Yun na rin ang ikinamatay niya. Labis ako nagdalamhati noy. Naisip ko pa namang ako ang mauuna sa kanya dahil sa sakit ko. Samantala, hindi na kami umalis sa baryo namin. Doon na kami namuhay hanggang ngayon. Na pareho nang may trabaho ang magkapatid. Wakas. Kanina pa dapat nandito ang mga bata. Ano kaya ang nangyari?